At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin. At ito nga ay Lost in Translation nga muna tayo ngayon. So pag sinabi natin Lost in Translation ay dito, i-discuss natin kung ano yung ibig sabihin ng mga salita na nakasulat siya sa salitang Hapon. So gamit-gamit yung mga alphabets ng Hapon. So kasi dalawa yan. May isa na tawag nga doon yung hiragana at yung isa naman katakana. But anyways, ay para nga makita natin kung anong mga sinasabi ko nga rito, ay unahin natin, tignan na natin dyan. Itong si Gunko. So yung patungkol muna dito kay Gunko dahil unang-una nga, hindi pa Gunko talaga ito si Gunko. Ang tawag sa kanya si Princess Shuri. So ayan, yung original na tawag nga o name ni Princess Shuri. Hanggang sa later on ay ito nga, nakilala natin siya bilang si Gunko na ng God's Knight. So ito nung unang-una ay Princess Shuri siya ng Kingdom Esperia. Tapos later on ito recently ay naging Holy Knight nga siya. Tawag sa kanya si Gunko. So now para naman sa Lost in Translation natin na ito na nga yan. So sabi nga rito, Shuri is currently serving as Gunko and belongs to the Celestial Dragon Manmayer family. So yun nga, naging Gunko na itong si Princess Shuri na dating prinsesya siya ng Kingdom Esperia. At ito nga tuloy pa rito, interestingly, if you take the name Manmayer and read it as a Japanese spoon, it could be interpreted as, ito nga yung salitang Hapon, yung naka-spelling na gamit nga yung alphabets ng Hapon natin, Mama Iya, yung ibig sabihin yan, which roughly means I hate my mother. So yun, so medyo may pagka-controversial pa pala yung ibig sabihin ng pangalan nito ni Princess Shuri at ni Gunko. At ito ngayon, sabi pa nga rito, if that's intentional, it could be hinting at a past where Princess Shuri witnessed her mother's betrayal and grew to resent her because of it. So yun sa pagdating dito, na sinasabi nga, baka naman, nung bata pa nga itong si Gunko, o nung sa nakalipas niya, nakita niya yung betrayal na ginawa nung kanyang ina. So possible nga rin dito sa kingdom mismo ng Esperia o baka din sa kanilang family. Pero yung pagdating dyan ay not sure pa naman yan guys. So yan pa lang kasi yung nag-a-arise nga ng mga speculations, yung mga theory patungkol kay Queen naman, kay Queen Candle. So lalo na nga kung pagbabasihan nga raw dyan itong pangalan ni Princess Shuri, ibig sabihin I hate my mother. Kasi ang tanong kung ganyan, anong ginawa ni Queen Candle para magalit sa kanya o magkaroon nga ng hate itong si Princess Shuri dyan kay Queen Candle. But anyways, ay ito pa lang yung isa sa Lost in Translation natin. At ito, punta naman tayo dito na sa sunod. At ito nga yan, patungkol naman kay Saint Summer at saka dito pa rin kay Queen Candle. So dito, ang Lost in Translation natin ay ito naman. So medyo mahaba, basahin natin saglit yan. Lost in Translation by a native Japanese speaker. Although the kanji and pronouns are different, Candle uses a self-proclaimed title very similar to Summers. Ito nga yan, Summers, I am the, so ito nga yung salita ulit o yung sa alphabet ng Hapon, concealed dagger of the Holy Land Marijua. Candle, I am your trusted dagger. So halos magkaparehas itong dalawa. Both terms basically refer to a small dagger carried close to the body for self-defense. So yun nga, katulad ng sinabi natin, halos magkapamilyar itong kiniklaim nga na title ni Summer saka nga ni Queen Candle. So ito yung una kay Saint Summer, concealed dagger. At ito naman si Queen Candle, siya naman tinatawag sa sarili niya trusted dagger. So ito tuloy natin. That alone isn't enough to conclude that Candle is a member of the Shepherd's family. So yung iba kasi sinasabi na baka naman ito si Queen Candle ay talagang related siya sa pamilya nito o sa angkan nito ni Saint Summer. So dami mga opinion talaga ng sisilabasan But anyways, going back nga, and it would be premature to make that claim. However, it does seem like there may be some kind of connection between Candle and Summers. It's even possible that Summers is fond of Candle and started using a similar title because of her. That could be the story behind it. So ayun, katulad nga ng sinabi natin kanina, napakaraming mga theories at speculations yung talaga nag-a-arise. Yung nagsisilabasan simula nga nang dumating na itong si Queen Candle, ang lakas ng datingan niya. Pero yun nga, syempre, hindi naman yan yung talagang totoo. Kasi ano nga lang naman yan guys, speculations, mga theory ganyan. Pero ganun pa man rin, ay possible naman, pwede pa nga rin mangyari. Depende talaga kay Oda But since na hindi naman tayo theory ngayon, at ito nga, tayo Lost in Translation. Kaya dito lang tayo mag-focus muna sa mga salita nga na nakasulat sa salitang Hapon o gamit yung alphabet ng Hapon. So ito kay Saint Summers, ito nga, yung ibig sabihin ng salitan to na nakasulat sa alphabet ng Hapon, concealed dagger. Tapos ito naman yung kay Candle o kay Queen Candle, ay itong salitan to nakasulat sa alphabet ng Hapon ay trusted dagger. So yan, so kayo na bahala guys kung anong maiisip nyo patungkol dyan, kung related ba itong si Saint Summer dyan nga kay Queen Candle o hindi. At so ayan ay ngayon punta na tayo sa isa pang Lost in Translation natin at dito naman yung kay Gunko. So dito baka familiar kayo kasi ang pag-uusapan natin
natin. Ito naman yung sa costume ni Gunko nung unang dating niya dyan sa may Elbaf, kasi kapansin-pansin na medyo kakaiba yung costume niya dyan. Ito nga kita yung kanyang underwear dyan. So dito sinasabi na baka yung pinagbasihan ng kasuotan nito ni Gunko ay base sa traditional Japanese uniform. At ito nga yan. So dito kapansin-pansin na katulad ng suit nga ni Gunko, itong suit dito ni ate, sobrang iksi nung suit niya nga dyan. So now ay para naman sa lost in translation natin na ito yan. So medyo maiksi lang. So basahin natin saglit. Sabi nga dito, Gunko is wearing a gakuran. So gakuran yung tawag rito sa costume ni Gunko, a traditional Japanese school uniform. So parang katulad nga dito sa school uniform na suit ni ate. So ang tuloy nga rito, in some cases, particularly anime culture, gakuran have been associated with delinquents as well as wearing short skirts. So yun, so kapag nagsusuot ka pala nito ng mga gakuran ganyan, ay parang ano ka, associated ka o parang ano ka, delinquent ganyan, yung pasaway ba na estudyante. So parang ganyan yung sa pinaportray nito ni Gunko. At yun nga, nakasuot daw ng short na maigsing skirts itong mga to. Pero ang sinasabi dito kay Gunko, yung ginawa ni Oda, parang ginawa ng exage kasi dito talagang walang suot na skirt Etong si Gunko talagang ano lang, ito lang, top lang, tapos yung nakita nga dyan yung kanyang underwear. So kasi sinasabi ng iba na baka yung nag-search ni Oda yung patungkol nga rito pagdating kay Gunko. Pero ayan bago tayo matapos ay balikan nga muna natin dito. Ito yung sinasabi yung patungkol sa ibig sabihin ng pangalan nito ni Princess Yuri. Ito nga ibig sabihin ay hate my mother. So yun nga, kung totoo man o ganito talaga yung ibig sabihin ito nga nung pangalan ni Princess Yuri, ang tanong nga rito, ano sa tingin nyo yung ginawa nga ni Queen Candle para magkaroon ng ganyang hate etong si Princess Yuri sa kanyang ina? So totoo ba na may ginawang di maganda si Queen Candle, at possible ba na nakita nga natin ni Princess Yuri o nalaman niya na talagang God's Knight ay si nanay niya talagang di maganda yung ugali niyan, tapos yun nga may ginawa siyang di maganda dito sa may Kingdom Hesperia. So kaya ayan guys, kayo kung meron kayo naiisip na iba pang mga idea kung bakit ba nagkaroon ng sama ng loob o ng galit etong si Princess Yuri dyan kay mama niya, kay Queen Candle, siguro pa-comment na lang dyan sa baba. Pero sa tingin ko ang isa pa interesting dito ay kung totoo ba na talagang intentional ni Oda yung sa pagkakalikha niya rito sa pangalan ni Gunko. So I mean talagang intentional yan, na talagang ayan nga yung talagang nilagay ni Oda sa pangalan ni Gunko. Pero yung ibig sabihin niyan, ayan, kung intentional ba ni Oda, nang ibig sabihin ba talaga niyan I hate my mother? Kasi kung yan talaga yung ibig sabihin niyan, ay baka merong na naman binibigay sa atin na hint si Oda patungkol sa pagkatao nito ni Princess Yuri, na baka nga talaga merong sama ng loob na sa kanyang ina. So siguro guys, ay pa-comment na lang lahat ng mga tingin nyo o mga naisip nyo patungkol dito sa Lost in Translation natin. At then pagkatapos nga yan, is yan guys. So hanggang dito lang itong discussion natin na yan. So yun, kung trip nyo guys ng mga gatong klaseng usapan, Lost in Translation, at saka nga yung mga umaalingaw na mga recent lang na usap-usapan patungkol kay One Piece natin, ay huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At yun ay syempre pakilike na rin guys itong video natin kung natripan nyo. So ayan, so ulit guys, ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.